Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Bayan. Bueno, ang iba pong mga balita natin maya-maya, kakausapin po natin itong ating bisita dito sa ating studio. Alamin po natin kung anong kanilang pinaka-problema. More or less, ito ay pareho rin ng mga naunang pumunta dito sa atin at mukhang ikailan na ba ito? Siguro ika-anim na siguro itong mga nagreklamo dito sa atin. At siguro naman, baka nag-aantabay ka, Mr. Joe Hosol, ng Excellent. Ito po ay service provider ng Quezon City Hall. Kung maaari po, pumunta ka ito rin sa tanggapan natin upang sagutin mo po itong mga problemang dinudulog sa atin pagkat titingnan natin kung ano po ang pwede natin maitulong dito sa mga tao na ito na mukhang mga workers natin workers na nga lang sila tapos ganito pa, medyo aapihin pa, hindi po maganda. At hindi po tayo papayag na yung ating mga workers pagkat sila naman ang sabi nga niyan, sila ay backbone of our economy, Sila ay taludtod din ng ating ekonomiya pagkat kung wala tayong workers, ano nang gagawin natin? Yung mga executives natin, wala naman pwedeng gawin yan, hindi naman kaya maglinis yan ng mga gusali, Pero ito po mga maliliit natin mga workers, kinakailangan ito po ay ating tulungan. At aalamin muna natin sa kanila kung ano po ang punot dulo o kaya ugat ng kanilang naging problema dito po sa excellent service provider nito ng Quezon City Hall. Kanina may pumasyal daw po dito sa atin pero ako po ay nasa meeting sa labas kaya hindi po kami nagpo at hindi po natin alam kung sila po ay babalik. Bueno, bisita po natin dito sa ating studio si Maribel Noronio at si Nejoy Orot. Dalawa pong dating empleyado ng Excellent Service Provider diyan po sa Quezon City Hall. Pero hindi po ito hindi po ito empleyado ng Quezon City Hall. Hindi po ito empleyado ng gobyerno. Ito po ay empleyado ng isang pribadong kompanya na nagbibigay po ng serbisyo diyan po sa Quezon City Hall at sa iba pang mga ahensya siguro pagkat hindi naman sila nakakonsentrate diyan sa City Hall ng Lungsod Quezon. Bueno, magandang araw po sa inyo, Miss Maribel at Mr. Nejoy. Magandang tanghali po. Okay. Ikaw po, unahin natin si Maribel. Kailan ka po naging empleyado nitong Excellent na ito? 2018, February 9. 2018. Opo. Kailan ka po umalis sa... Naka-duty pa po ako, mabsent po ako ngayon dahil... ibig sabihin nasa ka pa? Nasa kabahagi po ako. Nasa empleyado ka pa rin hanggang ngayon. So, ano po ang problema ninyo sa kumpanya? Ang sa akin kasi, sir, yung supervisor ko po kasi, pag tuwing kaharap ako, laging mainit ang ulo sa akin. Lagi akong binubulyawan. Nambubulyaw? Opo. Nung September 15, tinanong niya kasi ako na, sabi mo, hindi na kasi ako nagsalita. Tapos sabi ko, sir, hindi ka naman kasi maniniwala. Hindi mo rin naman ako pakikinggan. Tapos sabi niya, ibig sabihin, tama ka. Yung pangatlo, nung sinagot ko na siya na, opo, wala po kasalanan. Buisit ka. Ginanon niya ako. So, ibig sabihin, nang bubulyaw? Nang bubulyaw siya. Tsaka mahilig siya magpahiya ng tao. Tulad yung bumaba ako doon. Sabi niya, ikaw, ayaw kung pumupunta ka rito, ban ka rito. Bakit niya ako ibaban? Excellent pa rin ako, hindi naman ako, empleyado ako ng City Hall. Tapos pumasok sa loob. So, parang hayop na, bata niya ka pa? Hina, parang gano'n. So, may problema po sa attitude nitong supervisor na to. Pero, sa pambubulyaw niya sa'yo bilang trabahador, magkano naman ang sweldo mo?
kada araw? Maliit lang po ang sahod ko kasi bukod sa mayroon din akong loan, may rami kaming kaltas. Hindi po, yung magkano po yung natatanggap mong sweldo sa kabuuan? 4,000 lang po mahigit. 4,500 ganyan. Isang buwan. Isang cut off po. Ngayon, yung arawan mo magkano isang araw? 570 po. So sunod naman sa labor ano yon, yung 500. 570 kasi 570. bidding po kami, ewan kung kailan po kami magiging 610. Saka, so ang pinaka-problema po sa kanya, yung attitude niya lang. Attitude niya. Tsaka yung ano sir, yung mabigyan sana kami, magawan sana ng paraan yung pagiging frontliner ko noong 2020. Frontliner po sa yung pandemic? Sa hospital po ako naka-assign. Okay. Marami po kami doon. So, meron namang binigay sa yung hazard pay? Wala po kaming hazard. Walang hazard pay? Po. Kahit pangako, wala? Wala po. Wala pong hindi po nila yung hazard pay. Yung isang excellent lang naman kami. Kaso bakit yung ibang sa Hope to meron? Bakit kami? Yung ibang empleyado na excellent meron. Parang pili lang ang nagkaroon ng so iba yung tinitingnan at tinititigan. Opo. Ganon. Dapat pantay-pantay kasi parehas kaming frontliner. Okay. Ikaw naman, Mr. Oro ni Joy. Kailan ka nakapasok sa kumpanya? Yung nung March 4, April 4, 2019 po. 2019. Opo. Hanggang kailan ka naman nagtrabaho? Natigil ako nung July po. July? Sir, ngayong taon na to? Opo, ngayon Bakit ka natigil? Dahil nga doon nagpaalam ako sa team leader ko, na ipaalam niya kasi nasa hospital ako, bawal nga maglabas pasok. Kasi yung pasyente namin, hindi pwede maiwan-iwan kasi masama ng pakiramdam niya. Yun po ang inano ko, nagpaalam ako sa team leader ko. Sabi ko, ipaalam mo ako kay Sir Rosol dahil nga hindi ako makapasok. Kasi si mama nga nito, ako nagbabantay. May AGCA dito kasi dito, sir. Hindi siya pwedeng iwan. So ilang araw kang hindi pumasok? Matagal po kasi simula nung pagkamatay niya, ilang araw yung... 2 weeks kami sa hospital, sir Lumampas ka doon siguro sa 15 days leave. Parang gano'n na po, sir. May problema talaga pag emergency naman po kasi yun. Oo, pero kailangan din magpapile ka ng formal vacation leave. Opo. Diba? Yan nga, pagkamatay ni mama, pumunta ako ng office po doon sa kay Sir Rosol. Kumuha po ako ng leave form para mapirmahan ko at saka mapaliwanag ko din yun na kung anong nangyari, bakit hindi ako nakapag-file agad po. Sabi naman niya, mag-resign ka na lang. Kaysa maawal ka pa. So, imbes na mag-resign, inabot ka na ng awol. Opo. Inawol ka na lang. Inawol niya ako. Tapos sabi ko naman, sir, nagpaalam naman ako sa bakit hindi ako nakapagpunta agad sa iyo kasi nga sa hospital hindi ako makalabas-pasok po. Kasi ako ang nakatoka doon kasi sabi ng doktor doon ay hindi pwede pa iba-iba ang magbabantay dahil iba-ibang patient na nandito sa atin. Magkano naman mo araw-araw? 570. 570. Oo, 570 kasi bago lang siya nag-increase. Wala pa naman increase. Pero yung SS nyo sa PhilHealth, may may remittance naman? Sa payslip po namin mayroon po. Pero? Hindi po namin sure kasi hindi naman kami na makapag-absent dahil nga sa trabaho. Kunting lang, kada agad, owl. Pag mainit ka sa supervisor, pag hindi kanya So may attitudinal problem siguro tong supervisor na to. So alam nyo, pag mga ganito, mga kaibigan, kinakailangan bigyan mo rin ng konsiderasyon yung ating mga empleyado. Pagkat lalo na po ngayon, na ang ating pong ekonomiya, bumabangon pa lang tayo mula po sa matinding dulot po ng pandemya, di ba? Siguro, titingnan natin po, pag-aralan po natin kung ano po yung naging
kung ano po ang magagawa natin doon sa inyong problema at kukunin din po natin yung panig ni Mr. Hosol hinggil po dito sa problema ito. Tsaka, excuse me sir, magre-resign na nga lang sana siya kaso ayaw niyang pirmahin yung resignation. Ayaw niyang pirmahin yung resignation. Kasi yung may utang, may nakasanla po kasi. Sa tao lang din, kasamahan namin. Pero hindi naman, sabi naman sa opisina, labas daw po siya kasi personal yun. Ayaw niya talaga kasi inaasahan namin din dahil lang ayaw kanyang pa-resign. Opo, ayaw niya pong pirmahan yung resignation niya para i-file na sa opisina, magre-resign na sana. Ang gagawin na lang namin, idodole na lang namin para mabayaran pa yung dapat Sige po, ganito lang po siguro gawin natin para ma-evaluate po natin maigi kung ano po yung dapat nating gawin sa problema ninyo. Isulat niyo pong maigi yung kung ano po yung mga pinaka-problema yung dito kay Mr. Hosol. At siguro naman hindi siya may-ari ng kumpanya. Iparating natin muna doon sa may-ari ng kumpanya para madinig naman natin yung panig po ng kumpanya. At kung itong si Mr. Hosol may mali at may pananagutan, ay di alamin natin kung ano magiging aksyon po ng kumpanya. Kasi ang karamihan po sa pumunta dito sa atin, gusto nila tanggalin itong si Mr. Hosol. Kahit ako, sir. Ang pwede lang po magtanggal sa kanya, yung po kanyang employer din. Pagkat pareho naman kayong empleyado. Bilang tao, sir, sana may respeto man lang sana siya sa kapwa niya. Ganito pong gagawin natin. Alamin po natin, susulatan po natin itong may-ari ng excellent, excellent sa reklamo kay Mr. Hosol. So alamin po natin, pagkat hindi naman si Mr. Hosol ang may-ari nitong kumpanya at hindi rin natin alam kung itong mga ginagawa po ni Mr. Hosol ay alam ng may-ari. So alamin po natin, bigyan po natin ng pagkakataon yung may-ari ng kumpanya, yung kumpanya mismo na makasagot po dito sa mga problema. Mas matindi po yung problema ng iba kaysa po doon sa inyo. Ikaw po, Miss Maribel, empleyado ka pa rin. Empleyado po ako. Baka naman pagkatapos itong ating pag-uusap na ito, lalo kang pag-initan ni Mr. Hosol. Nasa sa kanya na lang po yun. So, alamin po natin kung sino ang may-ari nitong excellent na ito at susulatan po natin para maibigay po yung kanilang panig. Dapat makita po natin kung ano ang kanilang panig din pagkat hindi po tayo dapat maging bias. Hindi naman po tayo nagre-rely doon sa isinumbong lang sa atin. At alamin naman natin yung side po ng excellent. Pero ganun pa man, ay isulat po nyo sa akin yung mga detalye at para maipa-evaluate po natin dito sa ating legal panel. Kung kinakailangan po natin magsampa at hanggang sa SSS, i-verify po natin kung meron silang remittance. At kung ano pa yung ibang mga sinasabing mga problema against Mr. Hosol, i-evaluate po natin. Kung kinakailangan po dalhin natin ang problema sa DOLE, dadalhin po natin. So in the meantime, ayun lang po muna at halos pareho po halos pare-pareho ang inirereklamo si Mr. Hosol. So may problema siguro si Mr. Hosol sa personal na kuha niya siguro, hindi natin alam. May problema din siyang sarili pero nadadala niya sa trabaho yung kanyang problema. Dahil kung ganito pong attitude ng mama, may problema talaga. Pero sa kanya nang galing sir na kung may problema ka sa bahay, bumundalin sa trabaho. Yun naman pala. Kung may problema sa bahay, huwag nang dali sa trabaho. Dapat sabihin niya rin yung sa sarili niya. Hindi lang sa mga empleyado. Para kasi hindi makatao yung ginagawa niya. Kung sigaw-sigawan ka, ganun na lang. Karapatan ng bilang isang tao, sir. Kunting respeto naman bilang tao na lang po. Yun na nga ang sinasabi ko po Yung ating mga workers, yung ating mga trabahador, bigyan din naman natin ng dignidad. Hindi po kung sinusweldohan natin, pwede na lang nating alipustain o kaya mura-murahin. Hindi naman siguro dapat gawin yon. So, sige po. Tsaka meron pa siyang inaano, sir, na wala na raw akong pupuntahan. Kukorek ko lang po sa mga nanonood na
Kaya po ako natanggal sa circle kasi na-floating po ako. Dahil na-hit po ako sa NBI, na-late po ako ng pasa ng requirements. So nag-open, buti na lang, nag-open yung market. 8 market po atang na ng excellent. Sa isang market na yun, sa Galas po ako na-assign. Sa may Welcome Rotonda. 2 buwan po ako doon. Ngayon, kaya po ako natanggal doon, nag-request po din talaga ako na ilipat ako sa malapit. Kasi malayo po 4 to 1 ang oras ko ron Kaya po ako nalipat doon sa Galas. Ang sinasabi niya, sinusuka daw ako ng mga pinanggalingan ko. Parang ang sakit kasi sa tenga Wala ka nang pupuntahan. Dito sa City Hall, ban ka na. Ganun ang Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live